Good morning, Atomic International Online Business Academy. Ayan, so good afternoon, good morning, good evening, kung saan ka man. Di ba, right now, all over the world, mga ka-dreamers, and I hope this time, di ba, I am watching also my live sa phone natin kasi i-monitor natin, di ba, kung saan or kung ilan na ba yung viewers natin dito and am I loud and clear? Audible kaya ako sa inyo? Sige nga, comment kayo dyan kapag naririnig nyo ako. Ayan, clear ba? Ayan, clear na ba ako right now? Ayan, so but anyways, mention all your leaders, keep coming in, di ba? Mention all your coaches din, di ba? Na to watch our KMIK, di ba? Kwento mo, inspirasyon ko kasi I know this is time na pwede natin maibigay or ma-send yung link na to get inspired din, syempre. Ayan, so hopefully, na-spread nyo na din sa mga GCs natin, mga group chats, di ba? Mentions also your, di ba, mga ano dito, mga clients na gusto nyo na marinig. Ayun, clear kaayo. Ayan, so yes po, no? Thank you so much for the response. Ayan, so we are keep on waiting for the others, di ba? Kaya keep coming in. Ayan, yes, ma'am, loud and clear. Ayan, yun, 100 viewers na tayo dito. Kaya just keep coming in. Mention all your leaders. Share this live, di ba, sa mga group chats natin. Make sure na send nyo na din to mismo sa mga leaders nyo para at least hindi nila ma-miss yung magiging kwento tonight. Lalong-lalo na our guest speaker for tonight is sobrang napaka-inspiring na tao. Di ba? Kaya kung gusto nyo marinig yung kwento niya, di ba? Kung gusto nyo na marinig, masaksihan, paano ba siya naging successful through Online Business Academy, don't ever forget na dapat ikaw lang mag-isa nanonood dito. Kaya mention, and syempre, share also our live. Ayan, sige po. Ayan, so but anyways, again, good morning sa mga kakapasok lang, good afternoon, good evening mga ka-dreamers all over the world. Welcome to the number 1 talk show of Atomic International Online Business Academy. Ayan, kaya please, ayan, kung saan ka man, hatid namin sa inyo right now is magiging isang magandang kwento. Kaya mention your leaders dyan. Hindi ako mag-uumpisa dito hanggat hindi tayo maabot dito ng alin. Ilan ba gusto nyo? 500? Kaya be inspired tonight. Ayan, shout out kayo dyan. Mag-shout out tayo, no? Habang nag-aantay ng iba. Habang nag-aantay po ng iba, mag-shout out muna tayo dito. Sige po. Ayan. So, shout out daw dito. Thank you, Coach. Uy, may nagpapasalamat na kasi na-mention siya. Yes, mention talaga. Ayan, good morning, Coach. Watching from Cebu, from Imi, Cantil. Ayan, good morning, everyone. Watching from Zamboanga City. Pa-shout out, Coach. Atomic Dream Team Empire. Ayan, mention your team kung proud ka. Ayan. Ayan, marami dito, may mga nag-shout out then ng kanilang mga leaders, mini-mention rather. Diba? Na tama po yan. I-mention nyo na dapat makapasok sila dito and also comment nyo dyan kung saan ka ba right now nanonood. Ayan. Good morning, Coach Ladin, watching from Albay. Repeater po, Coach. Yes. Hello, partner. Richard Banyega. Ayan. Sino pa dito? Sino pa yung nagpapa-shout out natin? Good morning, Coach. Watching from Bohol Habers. Hello. Ali Habers. Ayan, from Joshua Caldito. Ayan. Thank you, Coach. Ayan, marami nagpapa-thank you. Thank you daw sa endorser nila. Na-mention siya. Ayan, yes. Make sure na andito na yung leaders natin. Diba? Andito na yung leaders mo nanonood. Don't ever forget na dapat hindi pwedeng ikaw lang. Dapat marami yan. Ayan. Marami ka dapat dyan na may mention. Padamihan ng mention to ngayon. And syempre, don't ever forget na to share our live also. Para ma-inspire din, malay mo, yung mapapanood nila ngayong gabi, yun pala, yun yung parang maririnig lang nila or meron something silang maririnig, di ba, na yun yung magpapa-inspired sa kanila. Kaya, ulit po, di ba? Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan, sige.
Onti na lang, pag 300, we will start. Kasi even me, I'm so excited na makilala yung ating guest speaker tonight. Di ba? Yung guest radar natin. Ayan, so excited ako kasi even ako, hindi ko siya totally kilala. Kilala ko lang siya by name. Ayan. Pero syempre, gusto natin yan malaman, bawat isa. Ayan, galing from Bobby Cilendro, shout out daw, Atomic Fearless Eagle. Syempre, shout out ko na din yung team ko, Atomic Fearless Eagle, hello po sa inyo. Yung Ali Hab, hello sa inyo, di ba? Mga Habers dito sa Bohol, hello po. Shout out sa ating lahat. Ayan, sa inyong lahat, rather. Ayan. So, marami dito. Ayun. Shout out ka team ni Kuya Yam Yam. Ang ganda nyo po. Ito yung gusto ko. Joke lang. Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan. So, marami na tayo and I think it's already enough para hindi na kayo papaantayin, okay? But still, keep coming in, keep mentioning your leaders, di ba? Your coaches, advice mo mention mo yung coaches mo dyan, yung endorser mo, coach, andito na ako, di ba? Ready to be inspired. Ayan. So, but anyways, yun nga sabi ko kanina, welcome to the #1 talk show of Atomic International Online Business Academy. This is KMIK, Kwento Mo, Inspirasyon Ko. Ayan. So, isang talk show na pinapangunahan ng ating grad mentor, Coach Albert Jasma, in collaboration of Millionaires Club member at buong Atomic International Community. Kung saan, hatid namin sa inyo mga kwento na totoong tao, mga taong nagsimula sa simpleng pangarap, dumaan sa struggles, hindi sumuko, at ngayon, sila na mismo ang nagbibigay inspirasyon sa napakaraming hindi sumuko or napakaraming tao na hindi sumuko. Okay? At sa gabing ito, dalawa lang pwedeng mararamdaman mo habang nanonood ka. First, baka mainggit ka, or number 2, ma-inspire ka. Pero kahit alin pa dyan, tandaan mo, hindi namin ginawa yung talk show na to para magyabang, ginawa namin to para ipakita sa inyo na posible rin na kayang-kaya nyo din kung nakaya namin. By the way, this is your coach lady, your host tonight, and I'm very honored to be, to be interviewing our guest, syempre ngayong gabi. Special thanks first, kay Coach Albert Jasma, Coach Amik, and sa lahat ng Directors Club for this amazing opportunity. Ayan, grabe. Sobrang excited at ramdam ko na yung excitement ng bawat isa dito sa sa comment section. Kasi alam ko, hindi lang basta kwento ang maririnig natin, kundi kwentong pwedeng magbago ng mindset mo, even pinapanood mo to. Before we start, syempre sabi ko nga kanina, don't forget to like and follow our official page, Atomic International Online Online Business Academy, Atomic International. At syempre, i-share nyo na rin po yung page or yung live na to para ma-notify ang friends nyo. Malay nyo, ito na yung moment na hinihintay nila para mag-start din dito kay Online Business Academy. Alright? Sige. So, yun po, bago tayo mag-start, syempre, maraming nare-recognize dito. Ayun, papaabutin natin to ng 500, no? Shout out pa din tayo. Ayun, shout out muna tayo sa mga nanunood. Ayan, so comment lang ng comment kung saan kayo nanunood, di ba? Imagine mo, may mga nakikita ako dito, hindi lang tayo pang local, no? Grabe, may mga hanggang abroad, umaabot na tayo. Kaya sobrang solid talaga mga ka-dreamers. Kaya keep on mentioning kung saan ka nanunood. Di ba? Keep on coming in also. Di ba? Mention your leaders and make sure na nandito na sila. Okay? So, nandito right now, di ba? Ikaw na next. Ayan, may maraming nagme-mention talaga. Ayan, watching from Caloocan City. Ayan, si Yoli Zamoranos. Ayan, watching from Alabang, Muntinlupa. Si Esor Livantino. Hello, Coach. Watching from Bacoor, Cavite. Sabi ni Cindy Jacob.
Jacob. Ayan. So, sige po, keep on tuning in lang, di ba? And keep coming in. Yan, mention lang po mga leaders natin and then especially, don't ever forget to share these to our group chats. Ayan, meron dito, may nanonood, watching from UAE. Wow, partner Rainy Lynn Perero. Ayan, so sobrang grabe. Mention nyo lang dyan. 'Di ba sabi nga, hindi lang talaga tayo pang local, kundi pang abroad din. Ayan, so nakaka-excite, no? So okay, I know excited na tayong lahat. At excited na din kayo na nag-aantay dyan, tama? And I'm sure mas excited din yung guest natin tonight to share his story. So without further ado, di ba? Allow me to introduce to you our guest for tonight. Actually, he came from a simple family in Abanga, Bohol, anak ng isang magsasaka, pang seven na sa walong magkakapatid, at naranasan niyang magtrabaho bilang production worker, sales clerk, janitor, at even Lala Move rider for 9 years. Almost 9 years. Pero hindi doon nagtatapos yung kwento niya. After entering the digital business, online business academy for 4 years, he was able to generate 7 digits income, reaching 2 million pesos from struggle to success, from survival to breakthrough. Kaya mga ka-dreamers, excited ako na i-welcome sa inyong lahat, di ba? I am so humble to introduce to you our guest for tonight, no other than Coach Joseph Miloria. Hi, Coach! Ayan. Ayan, so hello. Good evening sa ating lahat. Ayan, so thank you so Ayan. much. So, sige, Coach. Bago tayo mag-start, ano yung pakiramdam muna or kamusta ka today? Kamusta yung feeling na ikaw na ngayon yung interviewin sa talk show na to? Ayan, so sobrang nakaka-excite and of course, medyo kinakabahan kasi ganito pala yung feeling pagka ikaw na yung mag-share ng success story mo. Grabe. Ayan. Sige, Coach, para pangtanggal ka ba tayo ngayon? Shout out ka muna dyan kahit sabihin natin mga 5 yung gusto mong i-shout out, di ba? Sige, Coach. Sino gusto mong i-shout out? Alright, so anyway, thank you so much Coach Lidin, no? And of course, shout out ko yung mga nandito ngayon. Okay, so shout out kay Lorelen Marasigan. Alright, so good evening sa inyong lahat kung saan ka mang lupalop ng mundo ngayon. Di ba? Sa Luzon ka ba, sa Visayas, sa Mindanao, or kung saan bansa ka man ngayon, good evening po sa inyo. Shout out kay Leonora Arculio, Sidrek Christopher Brizuela, shout out kay Mikey Shin Namok. Sinat talaga ako nito kanina kasi pag hindi ko daw siya i-shout out, babatuhin daw yung bubong namin. Ayan, so shout out kay Ricky Bungalos. Ayan, I think 5 na, Coach. Ayan. So, at least nakakatanggal ka ba na, Coach, no? Ayan, so excited ka na ba, Coach Joseph? Yes, of course. Excited na ako, Coach, na mag-share ng journey ko dito sa event natin. Ayan. Nakakatuwa. Even ako, Coach, sobrang excited na makilala ka. Kasi, syempre, lalo na parang kakalabas lang natin ng kotse natin last week. Tama ba? If I'm not mistaken, Yes. no? Oo, pag-uusapan natin yun mamaya, Coach. Kasi dun lang din kita nakilala. Kaya, syempre, marami tayong viewers right now, especially for sure yung live na to magi-stay sa page natin at may marami pa din yung manunood din ng video na to. Kaya ito muna gusto naming malaman bago yung kasi yung nakikita na namin right now kay Coach Joseph, 'di ba? Yung kotse, yung milyon, 'di ba kung ano ka ngayon. Pero hindi namin kilala kung sino ba talaga si Joseph Miloria bago si Online Business Academy. Kaya pwede mo bang i-share sa amin, Coach, kung paano ba nagsimula yung isang Joseph Miloria dito kay Online Business Academy? Ayan, so sa mga hindi pa nakakilala sa akin, no, so para at least may connection tayo. By the way, I am Joseph Miloria, all the way from Bohol. So taga Bohol po ako, Bisaya po ako. Pasensya na kung yung accent ng pagtatagalog ko is medyo matigas, di ba? And isa po akong high school graduate.
And right after na anak po ako ng magsasaka, high school graduate lang po yung natapos ko. Right after nung nag-graduate ako ng high school, hindi na po ako nag-proceed ng pag-aaral kasi gusto ko sa kagustuhan kong makatulong sa parents ko, mas pinili kong magtrabaho. Okay, so actually marami po akong work experience. Dumaan po ako as a production worker sa Cebu. Naging ano po ako sa production doon sa Kulunid sa sa Magikay, yung sa Manggahan ba, sa Manggahan, doon ako nagtrabaho dati. And then next ko na work is naging ano po ako, naging sales clerk po ako sa isang mall sa Kulunid Mandawi. And then umuwi ako sa amin, nagtambay, and then pumunta ako ng Manila, and doon ako nag-explore ng work. Naging janitor po ako for 5 years. Wow. Sa Department of Science and Technology sa Taguig. Okay, kung meron ditong mga taga-Taguig, shout out sa inyo diyan. So matagal po ako sa janitorial, so government, and walang ipon, talagang doon lang umiikot yung buhay ko, naglilinis, nagwawalis sa kalsada, nagtatabas ng damo. So yun po yung buhay ko dati talaga, yung pang-maintenance na gawain. Yun po yung yun po yung experience ko sa work. And then after 5 years, nag-resign ako as doon sa maintenance sa DOST. Naging po ako, hotelier din po ako. So nakapag-work din po tayo sa Azumi Boutique Hotel sa Alabang bilang room attendant at gardener. So sobrang hirap din pala ng ganong trabaho kasi yung dati doon lang ako sa grounds. Nung nalipat ako doon sa hotel, doon ako hanggang sa penthouse yung assignment ko. So na-promote, di ba? Na-promote naakyat doon sa pinakataas, and then lahat ng mga gawain doon na public area, parking, lahat sa akin po 'yun. Ako po yung naglilinis doon. Naglilinis ako doon sa fire exit, mga ganyan, sa parking, sa lobby. Halos lahat ng mga ganyan na gawain, tinatrabaho ko 'yun. And then pinaka-last ko na work is delivery rider sa Lalamove delivery rider sa Manila. So ikaw right now, taga Metro Manila ka, alam mo tong delivery rider. Lalamove kasi isa to sa mga on-demand na delivery platform sa Manila. And then sa lahat ng mga work experience ko, yun yung pinakamahirap kasi na-experience ko doon na magde-deliver, sobrang init, tapos biglang ulan. So, sobrang hirap talaga yung na-experience ko as a delivery rider din. Ayun. So, yun po yung kwento ko, Coach. Ayun. Oo, yan yung picture ni Coach Joseph, di ba, nung nagdi-deliver or naging delivery rider siya. So, grabe pala yung mo, Coach, no? Yung naging journey mo talaga. Kasi to survive, naikot mo yung Luzon, Visayas, no? Kulang na lang dun, Coach, Mindanao, ganon. Sa Luzon lang, Coach. Sa Luzon lang. Sa Luzon. Luzon lang. Oo, kasi imaginein mo, nag-Cebu ka, yun pang first step yun kasi from Bohol ka, tama po? Oo, tapos, from Bohol, kasi mabilis lang tawirin papuntang Cebu. Kaya nag-Cebu ka, tapos nagkaroon ng diskarte doon, syempre to survive. Yun naman talaga yung way natin tama? Tapos siguro mas na-expose na kasi parang ang hirap kaya nun, Coach, knowing na 'di ba sa background mo narinig ko na ko din kanina nabanggit ko na anak ka ng magsasaka. So ibig sabihin, bukid talaga. Tama ba, Coach? Yes diba? Po. Oo, so ngayon parang iba yung adjustment noon kapag pupunta ka ng city. 'Di ba? Yung alam mo yung magkakaroon ka, iba yung dun yung environment, maingay. 'Di ba? So sobrang malaking pagbabago yun sa iyo, Coach. No? Yes po, Coach. Tingin grabe. mo, Coach Joseph, yun ba yung parang naging eye-opening mo na malawak pala yung mundo? Opo, Coach. Kasi nag-decide ako na mag-work na hindi na ako nag-proceed ng pag-aaral kasi gusto kong makatulong sa parents ko. So lumaki ako as bilang independent talaga. Ako yung even nung nag-aaral pa ako, naitawid ko yung high school ko. Kasi high school days ko kasi gumagawa kami ng sawali that time. Yun po yung pangtawid ko, pambaon ba. So sa mga hindi nakakaalam ko na yung sawali, ano yun, amakan. Hindi ko alam kung alam niyo yun. So yung pang dingding, yun yung ginagawa namin dati para
may pambaon lang ako. So naitawid ko 'yun. Sa 7 kaming magkakapatid, ay sa 8 kaming magkakapatid, ako yung pang-7, dalawa lang kami nakapagtapos ng high school. Ako Wow. tsaka yung bunso namin. So doon ko talaga nasabi na ang hirap ng buhay namin dati. Ano yung naging trigger sa'yo, coach, na alam mo yun, siyempre andun ka na gusto mo matulungan yung pamilya mo. Ilang taon ka nung pumunta ka ng Cebu? Pumunta ko ng Cebu, year 2012 kasi ako nag-graduate, 2000. Parang 18 years old. Ganun na pala katapang yung isang Joseph Miloria na makipagsapalaran talaga. Kasi kung tutusin, unknown yun for you. Tama po ba, coach? Yes po, No. opo. And then, mas lumakas yung loob mo, nahubog ka sa Cebu kasi baka yung tendency thinking natin, di ba, halos ng karamihan, na wala namang pagkakaiba kapag yung Cebu at saka yung Manila. Kaya pumunta ka ng Manila, coach. Tama po ba, Yes, coach? opo, Ito opo. question ko ngayon sa'yo, Coach Joseph. Meron ka bang mga relatives or kakilala dun sa Dun sa, tawag dito sa Manila? Ayun, so kaya ako napunta ng Manila, coach kasi na ano ko sa bayaw ko, dinala ako doon sa madali lang daw magtrabaho doon. In fact, madali lang talaga ako nakapasok doon kasi acting supervisor siya doon sa Department of Aha. Science and Technology sa Taguig. Kaya hindi na ako nahirapan mag-apply. Pasok na kagad ako bilang nag-start ako reliever. So, nabigyan ako ng area nung na nag-resign yung isang regular doon. Ayun, grabe pala yung pinagdaanan mo din, coach, no? Kasi, ano yan kung sa baga naging backer na lang, ganun daw ka-easy mag-work kapag may backer ka talaga. Kung wala kang backup, wala din. Ngayon, ito yung naging question ko, coach, kasi syempre, andun ka na sa work na yon as reliever, tama ba? Tapos, yung next job mo doon, nabanggit mo kanina, nag-work ka, doon na ba yung nagkarugtong-rugtong na nag-janitor ka na din, di ba? Na-promote Opo. ka, coach, di ba? Nag-second level na hanggang penthouse. Ayan, ito yung picture na to, coach. May iba lang ako. Saan to? Pwede mo ba Sa makwentuhan kami na kahit konti lang? Ayan, so yung picture na yan, sa DOST po yan. Actually, yung work namin doon sa DOST, nagtatabas ng damo, nagwawalis ng kalsada, nagbubuhat, nagpipintura. Halos lahat ng mga pang-maintenance na gawain, kami po yung gumagawa. And karamihan doon, nagkataon lang din kasi kasi ni-repair yung building. Lahat ng mga gamit, inakot namin, nilipat sa kabilang building. Sa ano po yan, sa Department of Science and Technology sa Central Office sa Taguig. Ay, hindi hinanap kita dyan kanina, coach. Sabi ko, saan ba dyan si Coach Joseph? Turo mo nga sa amin, coach. Baka mali din ako ng maturo. Ikaw ba yung nakapula? Dito po ako sa left side. Kala ko ikaw yung nakasombrerong naka-red eh. Ay, Hindi hindi. po. Ito pala si Coach Joseph. Yung walang, yung walang sombrero. Tama Ako yung ba? nakachinelas Right lang, side ng nakachinelas. screen. Ano po? Ayun, yung Nakachinelas. nakatsinelas. Yan, ako po Linear yan yung na. nakachinelas. Di ba? Cleaner na ni Coach Joseph. Siya yung nakachinela ayan. So, grabe yung challenge this time for you, Coach. Lalo na, that moment rather, nung ganun yung ginagawa mo. Kasi parang hindi mo alam kung hindi ka pa naman totally that time regular. Tama ba, Coach? Tama po, tama. Oo, tapos ngayon, after that job, dun ka na pumunta na, naging ano ka naman, na-promote ka another job, naging janitor ka. After janitor, ito yung pinaka naging ano sa akin, naging na ano talaga ako ba, na catch yung attention ko. Kasi, may nakita ako kanina sa mga sinend mo, as a delivery rider na. Di ba? Yan yung nagra-ride, yung pinakita kanina ni Direk na naka-face mask ka, nung naglalamove ka na. Tama ba, Coach? Opo, Nung opo. nag-delivery rider ka na, gaano ka, ilang years ka if you don't mind? Sa pag-work as a delivery rider. Ayan, so almost 2 years din ako nag-delivery rider. And grabe yung yung experience ko doon sa delivery rider. Grabe, Ayan. no? Oo, yan yung picture, Coach. Oo, so yung picture na yan, hindi ko alam kung saan yan nakuha. Parang sa Marikina yan. Actually, yung nung janitorial, doon pa ako sa janitor,
kumuha ako ng motor, hulugan yon, and then ginamit ko yan nung naging delivery rider. Ang pinantapos ko pambayad dyan, yung income ko pa sa Online Business Academy. So, Wow. yan, na-experience ko, sobrang hirap talaga sa kalsada. Yan yung time na parang nangingiyak na ako ba sa pagiging delivery rider. Sobrang hirap din pala pagka ganyan yung trabaho. Kaya saludo ako sa mga sa mga delivery rider diyan na nakipagsapalaran hanggang ngayon. Oo, no, grabe. To be honest din, ako sobrang believe ako sa mga rider. Kasi lalo na mga ganitong panahon, ng init din, tama? Pero tinitiis nila na makapag-deliver talaga and salute on that. Pero yun nga, Coach Joseph, nakita to summarize your background. Di ba, galing ka from Bohol, Inabanga, Bohol, isang anak ng magsasaka, pang-pito sa 8 magkakapatid, nakipagsapalaran una sa Cebu. Tapos na nagkaroon ng lakas ng loob, pumunta ng Manila. Tama, nag-work sa DOST hanggang na-promote, nag-janitor. Ayan. Tapos, nung nag-janitor, na-promote ulit, umabot daw siya hanggang penthouse. Ganun pala kapag na-promote kapag janitor coach. Kasi una, ano yung una? Baba lang, underground, ganun. Opo. Kasi yung nasundan doon sa hotel kasi yun. Sa hotel ako nakapasok doon as a room attendant saka gardener. Galing, di ba? Hanggang naging delivery rider ka. Nabanggit mo kanina, coach, nasabi mo, meron kang parang ginagawa, yung kinita mo kay Oba, yun yung naging pang-expense mo somehow. Di ba? Doon sa pangtulong sa pag-deliver. Tama po ba, coach? Ngayon, ibig sabihin, pinart-time mo si Oba while being a rider. Tama ba, coach? Yes Oo, po, kasi may opo. marami dito for sure sa viewers natin, 'di ba? Sobrang dami natin na right now, 'di ba? Shout out po sa inyong lahat. 'Di ba? Marami dito ngayon for sure na part-time din ginagawa si Oba. Ngayon, tawag dito, sobrang doon pa lang sa part na 'yon na ginagawa mong part-time tapos nagra-ride ka. Ibig sabihin, posible pala. Tama? Ngayon, ito yung question ko sa iyo, coach. Kasi nabanggit mo na si OBA. Paano ka naging part pala ni Online Business Academy? Ayun, so naging part ako sa Online Business Academy through my direct endorser. Actually, nakita ko lang yung post niya sa Facebook. Sinabi kasi doon na pwede daw kumita kahit nasa bahay lang gamit yung social media accounts. Nagustuhan ko kasi sawa na din ako sa pagwawalis. Yung tipong yung nagwawalis ka sa kalsada, tapos paglingon mo, taglagas, paglingon mo, ang daming dahon na naman. Kaya sabi ko, kailangan ko maghanap ng opportunity. And then, yun nga, nakita ko to sa posting niya sa Facebook, and katulad din ng karamihan, nag-attend din ako ng orientation, and sobrang motivated po ako that time nung pag-attend ko ng orientation kasi nakita ko ang daming naging successful, mga walang-wala dati, mga farmer, mga hindi nakapagtapos din. Sabi ko, gusto ko din na subukan yung ganitong klaseng opportunity kasi gusto kong mabago yung takbo ng buhay ko kasi napapagod po ako. And then kasi naging delivery rider na ako, pinart-time ko yung delivery rider, pinart-time ko din yung OBA. So, Gang. nung nakita ko yon, yung OBA, yan, nag-attend ako ng orientation, na-inspire, and then hanggang sa kinumply ko yung requirements, hanggang sa nakapag-start po ako dito. Yun, grabe pala talaga, no? Sobrang nakakatuwa. So, ibig sabihin, andun talaga yung hindi ka susuko, no? Hindi ka yung, alam mo yung wala dun sa point na, hindi gawin ko to kasi nga, napagod na ako, nagsawa na ako, di ba? Imagine yung work mo na yon, di ba? Sobrang lalo na outdoor, no? Sobrang iba pala talaga yung, alam mo yon, yung magiging challenge for you. And good thing is, kagaya pala sa karamihan, makaka-relate ako dyan, coach, kasi, di ba? Online lang din nakita. Ganun pala ka-tangible yung Online Business Academy. Now, ito yung maging question ko, coach. Kasi, di ba, marami dito for sure nanonood sa atin, hindi din part ng community pa, hindi pa part ng Online Business Academy. And dito, marami din, nakakaumpisa pa lang, maybe 3 months old pa lang, 6 months old pa lang. Now, syempre, meron tayong ginawa kasi from an employee, di ba, naging empleyado tayo. Tapos, meron talaga yung bigger adjustment na mangyayari sa atin for us na para maging successful through this platform. Now, question ko sa iyo, coach.
'Di ba? Ano yung pinaka naging biggest adjustment mo na ginawa para ka mas mag-grow dito kay Online Business Academy? Ayan, so, ah, siyempre nung una, hindi ako pamilyar pagdating sa gadget, wala akong idea paano 'to sisimulan yung online business academy. So since, nung nag-start ako dito, siyempre, inuna ko yung, training, inuna ko yung, pag-attend ng mga series of training. Talagang, nangangapa ako nung nag-start ako kasi, actually parang natatakot din ako na umpisahan 'to ba kasi feeling yung ano ba, yung parang wala akong confident dati nung nag-start pa ako and sa kagustuhan ko na mabago yung takbo ng buhay ko. Talagang kahit mahirap, inano ko siya, inaral ko lang. Inaral ko talaga. So sabi ko sa sarili ko, kailangan bibigyan ko to ng oras na gagawin ko tong OBE kasi gustong-gusto ko talaga na mabago yung takbo ng buhay ko kasi na-experience ko sa delivery rider, sobrang init tapos parang nangingiyak pa ako pag-uwi ko sa bahay, ulan, init. Yun yung na-experience ko. Kaya yun yung ginawa ko, coach. Galing, grabe no. So, ibig sabihin, ganun pala kaganda si Online Business Academy kasi may trainings na huhubog talaga sa atin. Tama? Merong trainings na mga session na mas tutulungan tayong mas, alam mo yun, ma-adapt, ma-adjust, kung ano yung mga kailangan i-adjust at kung ano yung mga kailangan i-adapt. Diba? So, sobrang nakakatuwa kasi dun mo pala nakita, coach, natuwa ako sa sinabi mo na alam mo yon na paulit-ulit ka lang na nagtitrain. Kasi nga, nagsawa ka dun. Compare naman sa mainitan ka, mas okay na lang pala na intindihin yung negosyong pinasukan mo. No, nakakatuwa yung part na yon. Now, ito yung tanong ko sa iyo, coach. Kasi syempre, di ba, you do this full-time already. Tama, coach? How long or ano yung naging trigger point mo na sinabi mo, ay ito na, ito yung alam kong makakabago ng buhay ko. Ito yung mas dapat tutukan ko na at ready akong gawing full-time to. Ano yung moment na yun, coach, for you? For me, kaya ako ginawa ko to ng seryoso kasi tiningnan ko tong OBE as my last card na talaga. Kasi ayoko nang balikan yung na-experience ko before na nauulan na, nainitan sa kalsada. Ayoko nang ma-experience yung nagwawalis. Kaya yun, nag-decide ako na seryosohin ko tong Online Business Academy. Whatever it takes, kailangan kong gagawin para sa pangarap ko at the same time para sa pamilya ko. Yan, galing, 'di ba? So para pala sa pamilya. 'Di ba? So yun yung ano nakita mo, coach, na or naging rason mo rather na naramdaman mo may patutunguhan pala talaga ako. Tama dito kay Online Business Academy. Now, ito yung pinaka magiging question ko right now sa iyo, coach. Ano yung pinakaunang achievement mo sa kay OBA na sobrang ipinagpasalamat mo? Ayun, so ang pinakaunang achievement ko na natanggap ko dito sa Online Business Academy, yun yung una kong na ano dito na nakapag-invest ako ng mga gadgets, Apple gadgets. So dati hindi ko yun pangarap eh. Hindi ko yun pangarap kasi yung cellphone ko nga dati mumurahin lang 5,000. So mabilis lang masira and binili ko yung Vivo. So Vivo pa yung cellphone ko dati. Pero ngayon naka-iPhone na po tayo, naka-MacBook na po tayo. So sobrang pasalamat ko kasi dahil sa Online Business Academy nakakabili na po tayo ng mga ganun na gadget. So Vivo yung cellphone ko dati kasi kahit malungkot ako sa kalsada, at least Vivo pa din ako. Iyon, di ba? Totoo yun eh, no? Actually, even ako, agree ako sa sinabi mo talaga, Coach Joseph, no? Kasi sabi lang naman dati na, lalo na yung Android daw, users friendly, kaya okay lang na hindi mag-Apple kasi nga hindi siya friendly user talaga si Apple. Tama? Pero reason lang pala yon. Isa ka din sa mga nagdahilan nun, Coach. Yung totoo, hindi pala afford, no? Pero Hindi this pala time, afford. no, nakakatuwa yung first investment mo. Ibig sabihin, you always go back or give back again sa business or invest again sa business mo talaga. No? So, totoo yun. Kasi as a business or an entrepreneur talaga,
ganun daw pwedeng gawin kaagad para mas magbunga pa at mas mag-boom talaga yung negosyo na meron tayo. Now, ito yung question ko, Coach, kasi syempre, narinig ko na sa'yo na meron kang nakitang patutunguhan pa lang, isang reason bakit na nag-full-time ka kay Oba, na to the point, nandito ka din na right now, Coach, sa Bohol, tama ba? Oo, a full-time hubber na talaga. Now, bago ako mag-next dun sa, magsumunod sa next question na yun, Coach, ito yung gusto ko munang i-focus. Kasi syempre, ito yung pinaka somehow nalulook up ng karamihan, especially yung part na ng community natin. Tama? Ano ang nagbago sa mindset mo simula nung naging seryoso ka sa OBA, lalong-lalo na nung naging part ka na ng Habbers community? Ayun, so grabe sobrang dami kong nabago sa mindset ko. Yung akala ko dati na pang 13,000 every month lang ako. Dito ko pala matagpuan sa Online Business Academy na possible pwede palang kumita ng malaki. And dati, akala ko hindi ko to kaya yung ganitong klaseng opportunity. Akala ko para lang to sa mga marunong magsalita. Even ako ngayon, bulol-bulol nga ako magsalita. Pero na-develop lang yan sa mga trainings natin. Hindi pala ibig sabihin na hindi ka marunong magsalita, wala kang confidence sa sarili, hindi ka magiging successful dito sa Online Business Academy. Kasi hindi mo kailangan na magaling muna bago mag-umpisa. Kailangan mo lang umpisahan para magaling ka dito sa Online Business Academy. Ayan, galing. Totoo yun eh. Just start lang, di ba? Matutunan mo naman along the way eh. Di ba? Sobrang nakaka-inspiring yung kwento mo, Coach Joseph. Now, ito yung next question ko na sa'yo, Coach. Kasi syempre, nakikita na namin, sabi nga, di ba, kanina sa kwento mo, di ba, na nakita namin yung success mo na from the start, lalo na nung ano ka muna part-time, 'di ba? Lalo na may nakita ako, Coach, gusto kong i-highlight kasi 'to eh. Kasi narinig na namin sa na mas nahubog ka, mas nabago ka, lalo na sa mga trainings, yung mind, how the way you think, 'di ba, the community that you have, yung surroundings mo. Ito yung pinaka naging curious ako, Coach, kasi may picture kami dito right now na dalawang phone. Tapos, if I'm not mistaken, names ng mga client yan. Tama ba ako, Coach? Yes po, opo. So, nagdi-deliver ka dati, habang pina-part-time si Oba, nag-endorse ka kahit sa daan. Yes, tama, tama. Galing. So, Sige nga, Coach, makwento mo nga ng kaunti to. ayan, sobrang ako kasi napaka-committed ko pagdating sa Online Business Academy kasi sa kagustuhan kong mabago yung takbo ng buhay ko. Part-time kong ginagawa yung delivery rider, pinart-time ko din yung OBA. So, ang kwento dyan, minsan, nagbabiyahe ako, pagka maulan, doon ako sa gilid ng kalsada, nagsisit ako ng appointment. Dala-dala ko yung notebook ko. So, pagka walang booking, doon ako nagtatambay, ginagawa ko yung business, nag-attend ako ng series of training. Kasi advantage pag delivery rider ka, kasi mas pinili ko yon na pagiging delivery rider kasi magagawa ko siya. Kasi pagpapasok ako sa isang company, hindi ko siya ma-work out yung Online Business Academy. So, kaya itong delivery rider yung pinorso ko na gagawin ko kasi yan, part-time kong ginagawa siya sa gilid ng kalsada, nagsisit ako ng appointment, dala-dala ko yung notebook. Grabe, parang na ano ako sa experience ko that time kasi pagka nagde-deliver ako, pagka nagpapalop ako, huminto ako sa kalsada, pag time na ng oras na ng orientation, talagang huminto ako, pinapalo-up ko yung si client. Bahala na yung deliver ko pag matagalan. Mapalo-up ko lang yung client ko. Ganun ako nung nag-start talaga. Napaka-committed ko na gusto kong mabago yung takbo ng buhay ko. Kaya pagka merong client na nag-sign up, sobrang tuwa na ako, uwi na ako agad sa bahay. Nakakatuwa yung commitment mo, Coach Joseph. No wonder na yung success mo right now, masasabi ko talaga you really deserve it. Kasi ganyan ka pala nag-umpisa. Di ba? So, ibig sabihin, hindi pala smooth din naman somehow totally. Baka iniisip kasi ng iba, hindi madali lang. Kapag naging part ka na ng OBA, mabilis lang. Di ba? Kumita ka agad. Well, yes, mas mapapadali siya. Napapabilis siya dahil sa system natin.
at saka sa training. Pero yung commitment sa sarili na gusto mabago yung buhay, grabe, ibang level yun, coach. A yun, A for ano talaga yun, A for effort talaga na to the point na disregard muna yung mga bookings, no? Basta makapag-follow up. Now, ito coach, kasi syempre, most of us here, lalo na mga part na ng community, mga onliners na nakikinig sa atin right now, maraming nagsasabi dito, grabe coach, sobrang inspiring. May mga nagko-comment din. Actually, nanonood, tumitingin-tingin ako sa side. Kasi pinapanood ko din yung live natin. Sabi, oh, grabe, power ka, coach. Ayan, sabi ni Rose Galendez. Di ba, meron dito may nanonood pa from UK, from Canada. Di ba? Nakaka-inspire daw. So, sobrang inspired sila. Syempre, ito gusto kong marinig sa'yo, Coach Joseph. Kasi, coming from you na yung commitment level is A for effort talaga siya. Alam naman natin na hindi naman, sabi ko nga kanina, hindi naman ganun totally sikreto, di ba, yung success. Tama? That's the reason bakit na meron tayong ganito at we are so willing to share yung wisdom nyo po. Di ba? Kasi gusto ko malaman kay Coach Joseph mismo, hindi naman smooth totally yung naging journey kay Ova. Tama ba, Coach? Pero napadali siya dahil sa mentors, sa coaches, sa trainings, and yun nga sa system natin, which nabanggit nyo din. Ngayon, ito yung tanong ko sa iyo, Coach. Ano yung pinaka naging unang challenge ni Joseph Miloria na hinarap no nagsimula talaga kay OBA? Ayun, so yung pinakaunang challenge na pinagdaanan ko yung time na nag-start pa lang ako. Yung cellphone ko kasi dati luma na, mabilis siyang malubat, hindi siya gumagana pag hindi naka-charge. Alam mo yon yung cellphone na kailangan mong isalpak para lang mag-on. Umandar. So, ganun yung ano ko dati, yung cellphone ko. Laging naglalag, tapos minsan wala pa akong load. Tapos bigla pang yung nakakatawa doon, biglang nasira. Biglang nasira yung cellphone ko sa sobrang luma, ayaw na mag-on. And doon ko na question yung sarili ko, itutuloy ko pa ba yung dumating sa point na nagdududa din ako sa sarili ko kung makakaya ko ba kasi wala na akong cellphone eh. So buti na lang pinahiram ako ng pera ng tita ko, bumili ako ng bagong cellphone. Kaya tinuloy ko yung Online Business Academy. And nakita din ng tita ko na committed ako sa dito, kaya yun, nag-support sila. Galing, nakakatuwa, no? So, sobrang hindi pala, ganun pala yung dedication talaga ni Coach Joseph na, di ba? Imagine, disalpak muna. Naka-encounter ako ng ganyan, Coach, eh. Di ba? Yung isasaksak mo para ma-on lang. Di ba? So, iba yung challenge. Ibig sabihin, kapag gusto pala talaga, meron at merong paraan. Di ba? Kayang-kaya pala talaga maging successful na hindi kinakailangan grande yung pinagsimulan or pinanggalingan. 'Di ba, isang patunay na diyan si Coach Joseph na pinakita niya mismo. 'Di ba, narinig nating lahat na kung paano siya nag-start, 'di ba? How come na naging successful siya? Hindi niya kung sabaga despite of those challenges na nagkaroon siya, hindi naging hadlang para maging successful through Online Business Academy. Kasi sobrang napaka-blueprint na ng pinasukan natin, Coach eh. Tama ba? Agree ka ba dun, Coach? Di ba? Now, ito Yes. yung next question ko sa'yo, Coach Joseph. Sino ang pinaka naging instrumental sa success mo dito kay Oba? Ayun, so siyempre yung parents ko, yung parents ko yung pinaka naging instrument sa akin na kailangan ko tong gagawin, seryosohin yung business kasi nakita ko yung kahirapan nung kasama ko pa sila. Pero nawala na yung papa ko ngayon, so mama na lang. Kaya Pero yun yung reason nung start na, bakit Coach, andito pa siya. nandito pa yung parents ko, yung papa ko, pero na din siya, nawala na din. I know, sobrang happy niya. Sorry to hear that, no? But I know, sobrang happy niya sa success na nakikita niya sa iyo right now. Now, ito next question ko sa iyo, Coach Joseph. Paano kanila tinulungan emotionally, mentally, or sa business mismo, tingin mo? Ayun, so yung family ko,
hindi pa sila fully supportive. Yung hindi sila nagano sa akin, pero nakikita ko na willing sila na ano ba, umangat yung buhay ko. So, kaya sabi ko kailangan kong ituloy-tuloy ito kasi walang ibang magpapaangat sa pamilya namin kundi ako lang kasi sa 7 kaming magkakapatid, ay sa 8 kaming magkakapatid, ako yung pang-7, dalawa lang kami nakapagtapos ng high school. So ako tsaka yung bunso namin. So grabe, sobrang hirap talaga ng buhay namin sa province namin. Grabe, no? Sobrang iba yung ano pala talaga, iba yung journey mo din, coach, no? Kasi especially nung nag-umpisa ka, sabi mo nga, hindi naman sila totally support. So, ibig sabihin, sa mga viewers natin dito right now, kung ganyan din na-encounter nyo, normal pala. Di ba? Coming from Coach Joseph Miloria na mismo. Kasi, how come na naging successful? Imagine si Coach Joseph, naging Millionaires Club member ng community na to. Di ba? Na-achieve pa yung pinaka brand new car niya. Di ba? First car yun, Coach. Yes, coach. First career expander cruise. Ayan, di ba? Sobrang nakakatuwa. Now, ito coach, kasi sobrang nakikita na namin na sobrang ang inspiring pala talaga ng kwento mo. Di ba? Sobrang nakita namin kung paano ka naging, yung dedication mo para ka maging successful dito kay Oba. Di ba? Ngayon, for sure, meron ka dyan, maybe isang advice na baon-baon mo. Di ba? Na naging successful ka na maybe galing sa parents mo or sa mentor mo. Ano yung isang advice na yon na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin? Ayan, so ang advice ko, wag ka lang matakot sumubok sa mga opportunity kasi baka yung kinakatakutan mo na yan, yun pala yung mag-aangat sa buhay mo. Wow, galing nun. Napakalalim nun. 'Di ba? Kasi totoo 'yun. Sabi nga, do it scared daw. So kung 'yun yung kinakatakutan mo, so 'yan yung pinakabitbit mo hanggang ngayon, coach. 'Di ba? So Yes, ibig sabihin pag nag-decision making ba si Coach Joseph, 'yun na yung wini-weigh-in ka agad kapag siguro kabado ako, ay ito parang natutuwa ako. Ganun na ba ngayon mag-decide si Coach Joseph? exactly. Oo, ganun na ako. Na nakakatuwa kapag ano daw kasi kinakabahan ka na parang out of your usual, 'di ba? Out of normal mo siyang ginagawa. Mas dapat mo daw gawin. Oh, 'yun yung advice na dala-dala ni Coach Joseph hanggang ngayon. Kaya gamitin din natin 'yon mga ka-dreamers kasi even ako natatamaan din ako sa ganyan eh, di ba? Just do it scared. Kung natatakot, sige lang, push pa din, no? Ganun pala yung ano talaga ni Coach Joseph, pang push every decision making na meron siya. Now, ito coach, kasi syempre, alam naman natin sobrang ganda talaga ng OBA, di ba? Alam naman natin na marami nang na-create na millionaires dito at earners mismo, hindi lang millionaires, earners mismo, yung community natin which is Online Business Academy. Now, syempre kasi ikaw coach, as part of the Millionaires Club member, I know marami ka na ding natutunan. Ngayon, ano yung mga trainings na nakatulong sa for you to level up sa success na meron ka right now? Ayan, so yung module 3 training, yun yung malaking ano talaga aha moment sa akin doon. Doon na open yung mind ko. Doon ko na ano ba na there's more to life pa pala talaga, na hindi tayo dapat mag-settle for less, na hanggang doon lang yung buhay natin. May chance pa na mabago kahit wala kang pinag-aralan, kahit ganyan lang yung status mo sa buhay. Doon talaga na-open yung mind ko sa training na yon, and sobrang ganda, and sobrang nakakatuwa na meron tayong opportunity na pwede palang mabago ang takbo ng buhay. Kahit janitor ka lang, kahit high school graduate ka lang, kahit wala kang pinag-aralan, pwede pala pagka nandito ka sa Online Business Academy. Iyon, totoo. Same tayo, coach. Module 3 din yung akin. Oh, kung hindi ka pa part sa mga ano natin right now, sa viewers natin, di ba? Andyan ka, nanonood or mapanood mo to, yung live na to. Di ba? Kung hindi ka pa part ng community, naku-curious ka na yung module 3, then this is your sign. This is your sign. Kasi sobrang eye-opening talaga yung training na yon. So, but anyways, Coach Joseph, paano ka nahulma? Lalo na sabi mo nga, ang ganda ng Module 3 natin, ang ganda ng mga trainings natin. Ngayon, paano ka nahulma ng leadership at culture ng Online Business Academy bilang a leader din? You as a leader.
Tingin mo? Ayun, so doon ko na-develop yung self ko na kasi ako dati napakamahiyain ko. Hindi ako yung kagaya nito, hindi ako marunong magsalita dati, natatakot, nahihiya ako. Lalo na pagka video call ko yung tao, parang nanginginig ako, nahihiya ako magsalita. Pero dahil sa yung leadership training na naturo doon, doon na-develop unti-unti yung ano ko ba, yung sarili ko na pwede pala talagang mag-level up kahit ganito lang yung background ko, kahit wala kang pinag-aralan, pwede pa lang magiging ano ka, ma, ma, tawag dito, yung mag-level up ka sa buhay. Yun sa- Yes. Ayun, nakakatuwa, no? So, ibig sabihin, yung pinaka naging ano talaga na pagbabago din sa'yo, coach, di ba, na nag-level up ka rather, is yung public speaking. Kasi actually, coach, napapansin ko din sa'yo ngayon eh. Di ba, nakakatuwa na, alam mo yun, though andun pa yung part na yun, pero nakita ko na yung kung paano mo siya nakakangker. Di ba, lalo na parang hanggang ngayon ba, coach, kinakabahan ka? up until now, bulol-bulol pa din magsalita, kinakabahan pa din. So normal lang pala 'yon na Normal ganun lang. yung ma-experience natin. Huwag ka Yes, lang tao matakot, lang. huwag ka lang matakot. Yes, totoo yun. Huwag ka lang talaga matakot kasi normal lang naman na kabahan ka, di ba? Now, ito yung tatanungin ko ngayon sa iyo, Coach Joseph, no? Ano yung pinakatingin mo, yung pinakamalaking pagbabago ng OBA sa buhay mo financially, personal, and spiritual? Tingin mo, ano yung pinakamalaking pagbabago? Ayun, so ang pinakamalaking pagbabago na naitulong sa akin sa Online Business Academy sa buhay ko, yung naitawid ko yung sarili ko from janitor, from delivery rider to online marketer dito sa Online Business Academy. Kasi akala ko dati hanggang doon lang yung mundo ko ba sa pagiging janitorial, pagiging delivery rider, pero dahil sa Online Business Academy dito talaga na bago yung destinasyon ng buhay ko. Kung hindi ako nag-try dito, siguro delivery rider pa din ako, di kaya naging construction worker, or di kaya naging janitor pa din ako ngayon. Yun. So, malaki pala yung impact talaga, no? Ngayon, coach, ito tanong ko sa'yo, kasi ganyan yung naging impact ni OBA sa sarili mo. Ngayon, ano naman or paano naapektuhan ng success mo kay OBA yung pamilya mo? Ayun, so yung pamilya ko ngayon sobrang proud na sa akin kasi yung akala nila hanggang doon lang yung buhay ko, wala nang kasi minsan nagbabarkada din ako. So akala nila wala na akong mapupuntahan ba, wala na akong pag-asang maging successful, pero dahil sa Online Business Academy, proud na sila sa akin ngayon kasi ngayon nakabili na tayo ng sasakyan. Sino bang mag-aakala na yung dating tagalinis lang, yung dating taga-deliver, ngayon, yung dating nainitan, ngayon, nagda-drive na ng sariling sasakyan. Yun. Now, ito question ko sa'yo, Coach Joseph. Di ba kanina, tanong ko sa'yo, what is your first biggest accomplishment dito or achievement kay Oba ngayon on your journey? Di ba, nabanggit ko ata kanina nung during introduction sa'yo, na 4 years mo kay Oba, ano yung pinaka feeling mo naging greatest achievement mo throughout your journey kay OBA? Ayan, so yung greatest achievement ko dito sa Online Business Academy, yung naitawid ko yung sarili ko from ano talaga, yung pagiging janitor, pagiging delivery rider, turns into Millionaires Club member na yung dating mahiyain, walang alam-alam pagdating sa ganitong klaseng opportunity. Pero kasi hindi ko to pangarap dati, wala akong idea paano to sisimulan, pero dahil sa may opportunity na ganito, doon talaga ako na nabago yung takbo ng buhay ko. Galing. So, ano talaga 'no, ang laki talaga pala ng pinaka naging impact 'no, yung pinaka-greatest mo na achievement na yung sa sarili mo na sobrang naitawid mo. Yun yung sinasabi nila minsan eh na from rags to riches, pero ikaw from janitor to millionaires club member. Ang sarap sa tenga. Di ba? Ang sarap pakinggan. Ngayon, ito coach, pag-usapan natin yung mainit-init pa. Di ba? Yung mabango-bango pa yun for sure. Kasi brand new car. Sige nga,
kwentuhan mo nga kami, Coach, kasi ito yung pinaka naging highlight natin this week, at last week rather, tama? Na may nagpalabas na isang janitor, Lalamove driver. Sabi ko, sino yun? Yun pala si Coach Joseph Miloria. Kaya Coach, sige nga, bakwentuhan mo nga kami konti. Paano mo na-achieve? 'Di ba? Paano ka nakapag-decide? Bakit yan yung napili mo? 'Di ba? Ano yan? Mitsubishi yan, Coach, tama? Hindi alam Yes. eh, no? Sige nga, Coach, makwentuhan mo kami about this picture. Actually, talagang matagal ko nang pinangarap na magkakaroon ng sariling sasakyan kasi nung naging delivery rider ako, motor yung dinadrive ko, hindi sasakyan. So, hindi pa nga ako marunong mag-drive eh. Binili ko na yan. So, hindi ako marunong mag-drive and then sa totoo lang, kinabahan ako nung pagbili ko niyan kasi hindi ko alam kung paano ko siya iuuwi kasi yun nga, hindi ako marunong mag-drive. Pangarap ko lang yan dati nung nagde-deliver ako, lagi akong pag nakakita ako ng magandang sasakyan, nagpapa-picture ako, nagse-selfie ako doon pag nagde-deliver ako. And sinong mag-akala na yung dating motor lang yung dinadrive, yung walang ganyan na kayang bilhin yan, di ba? So pero dahil sa Online Business Academy, na nakuha natin yan, na-achieve natin yan, yung sasakyan. So bagong-bago, Expander Cross to the Ah, 2026, di ba? So sobrang sarap sa feeling na yung dating ako dati na hindi ko ma-imagine na ano lang, yung dinadrive ko lang is motor, nainitan, nauulanan. Ngayon, may sarili na palang sasakyan si Joseph yeah. Meloria. Iyan, nakakatuwa, no? Sobrang ang ganda pakinggan. Lalo na yung sinabi mo kanina, Coach. Dati ka lang nakikipicture, ngayon, minomodel mo na yung sariling sasakyan mo eh. Di ba? Ang ganda, oh. Ano, parang ano na daw, Coco Martina ba yung datingan? Or ano yun, Daniel Padilla? Ayan. So, nakakatuwa. Sobrang laki ng achievement mo. And syempre, fully support yan ng buong community din, di ba? Ng Team ACT, di ba? Meron silang, I think, ganito yon yan, yung mga nagsusupport sa kanya right now. And if I'm not mistaken, all-out support din sila right now sa live natin, Coach. Kaya i-shout out mo sila. Ayan, so shout out sa Atomic Champ Trailblazer, kay Nanay Del, kay Tata Roger, sa lahat ng mga kasamahan ko dito sa Hub. So thank you sa support ninyo na lalo na nung pagbili ko ng car, nandun kayo, nakasupport sa akin, and of course, andyan kayo na gumagabay sa akin, sila Nanay Del, sila Tatay Roger. Shout out, Ayan. shout out. Iyon. So, syempre, Coach, no, sobrang nakita namin yung success mo. Ang ganda ng kwento ng buhay mo na to the point. Ang ganda din ng sasakyan mo, Coach. Bagay na bagay sa'yo. Ang ganda ng combination, no? White and black. Di ba? Yes, Sobrang latest pala. 2026 model na yun, Coach. yes po. Oo. Oo. So, ano yung feeling ngayon? Kasi syempre, sabi mo nga kanina, di ba, hindi ka marunong mag-drive. Ngayon ba nakakapag-drive na si Coach Joseph? Yes, natuto na mag-drive. Kasi iba Natuto pala na. Sino nagpalabas sa kasa nun, Coach? kasama ko si Coach Yuta. Shout out kay Coach Yuta Masuda. Hello Coach, thank you. Siya yung nag-drive muna, no? Kasi meron yan eh. Gusto na mag-drive, paglabas ng kasa, nagasgasan kagad yung sasakyan. Di ba? So, sobrang nakakatuwa naman yung kwento mo, Coach Joseph. And syempre, no, you are already recognized, hindi lang sa community natin, but sa buong AGG company natin that you are already a Millionaires Club member, and I think meron tayong picture dito, Derek, no? Ayan, so nakita dito yung, ayan, yung picture mo, di ba, na na-recognize ka na. If I'm not mistaken, Coach, ano to? MOA or Araneta? Smart Aranita po. Smart Araneta, yun. Nakakatuwa naman. Grabe. Iba yung feeling, Coach. Ano ba? Sige nga, makwentuhan mo kami, Coach. Ano yung pakiramdam na nakamayan mo yung may-ari ng kumpanya, yung CEO natin, yung management, di ba? Yung ikaw naman nakakaakyat sa bigger crowd, tapos bigger stage pa. Ano yung pakiramdam nun, Coach? Sobrang happy ko that time kasi naalala ko yung time na nagwawalis pa lang ako, naalala ko yung time na nagde-deliver pa lang ako. So doon ko na-realize na
ang ganda pala ng opportunity na pinasukan ko. Really life-changing opportunity na pwede palang ikakabago ng buhay na from walang-wala na ma-change talaga yung sarili mo, ma-develop yung self mo, and makukuha mo yung pangarap mo. Sobrang sarap sa feeling na umakyat ka ng stage na sulit, parang sulit lahat ng ano ba, na lahat ng pagod na ginawa ko, sakripisyo na ginawa ko, sulit lahat nung umakyat ako ng stage na awardan ako as part of Millionaires Club member. Yan. Oo, parang finally, di ba? All paid off ba lahat ng ano, coach, ng mga hardships na na-encounter, no? Along the way, but still worth it. Tama? Di ba? Nakakatuwa. Kaya sa mga viewers natin dito, marami actually nagko-congrats sa'yo, coach, nung sa ano natin, sa sasakyan mo. And ngayon naman, I'm the next kayo dyan. Ayan. Hindi pa ako, kakasabi ko lang, no, ang bilis nila. May I'm the next na. Di ba? I'm the next na kaagad. Yes, comment, I'm the next. Attract yung i-attract nyo na kayo na maging isang Millionaires Club member ng community na to. 'Di ba? Isa ka naman sa mga awardan, sa bigger stage, mako-congratulate. 'Di ba? Hindi yung ikaw lang tagapalakpak, kundi ikaw na naman papalakpakan. Ayan. So imagine from janitor to Lala Move rider to a bigger stage and being recognized as a Millionaires Club member. Ngayon, coach, may apelyido ka na pala, no? Joseph Miloria, millionaire. Tama ba, coach? Ngayon, so but anyways, yun po, Coach Joseph, we are almost done. Kaya sobrang nakakatuwa. Na-excite pa ako, kilalanin ka ng deeper, pero yun nga, we are short of time. Pero excited ako na mas makilala ka pa ng thorough, coach. So, I still have a questions pa, syempre, sa'yo, coach. Kasi, syempre, nakita naman natin na ganun na yung naging impact, di ba, ng success mo through our platform, di ba, through this community, through our trainings, through our system. Now, bago po palang lahat na yun, bago ko makalimutan, di ba, kasi bago ako mag-proceed dun, coach, excuse lang muna, mag-a-advertise lang ako ng kaunti. Ayan, so yun po, everyone, especially sa mga viewers natin na nandito, marami tayo. Yan, water break ka muna dyan, coach. Sa mga leaders natin, sa mga onliners. See you po sa ating event on April 19. Diba? Our Module 7. Be excited. Kasi offline training yan. And syempre, face-to-face. Makakaharap natin. Whole day speaker natin will be our President, Coach Albert Chesma. And then also, mamimit nyo din yung mga Directors Club ng community natin. Mamimit din po natin doon. And on April 20, diba, doon, another millionaires of our community, of our company, makikita doon, marirecognize din doon. Diba, Millionaires Club member, mga Global Ambassador Prime, GE, or Gold Executive Prime, Silver Executive, and Silver Executive Prime. And syempre, Millionaires Club member, yun yung pinaka-exciting part, diba? Yung makita ulit yung another batch of millionaires that from time to time, our community, our company can produce, diba, hundreds of millionaires. Actually, in total, we have millions din, di ba? If I'm not mistaken, 6 million na po yung na-create of our company ng mga Millionaires Club member. Kaya, kita-kits, di ba, sa mga Luzon leaders natin, see you po sa ating event for today's event na yan. Sa 19, again, Module 7, and then anniversary natin, 20th, imaginein mo, 20th na, 2 dekada po yung kumpanya natin, di ba? We will be celebrating that one on Smart Araneta Coliseum sa Cubao. And if anyone na nag-a-ask po dito sa atin kung saan yung venue ng Module 7 natin, that will be on Decagon, Tiendesitas, Pasig City po. Okay? Ano po yan? Sa may Julia Vargas na road. Ayan. And sa mga top 500, especially sa community natin, Online Business Academy, congratulations in advance because we will be also celebrating that 1-hour gala night, di ba, sa April 21 naman. Kaya see you and kita-kits po sa Manila. Ayan. So, sige, Coach Joseph, excited na ako. Mas gusto kong malaman to, Coach. Kasi syempre, no,
sobrang nakita ko yung success mo, yung journey mo, na paano ka na-transform, how the way you think, how the way you give wisdom, di ba, sa mga ka-dreamers din natin out there, di ba? Pero ito nga yung question ko sa iyo, Coach Joseph, di ba? Kasi I know meron dito, may mga nanonood na maybe 3 months old pa lang, 6 months old pa lang. Ano yung maipapayo mo ngayon sa mga ka-dreamers natin na nagdadalawang isip na pumasok kay Online Business Academy? Ayan, sa mga dreamers dyan na nagdadalawang isip na subukan yung itong opportunity na to, isa po ako sa nagpapatunay na ang Online Business Academy is really life-changing opportunity na kahit wala kang background, wala kang kaalam-alam, na pwede kang magiging successful. And then, kailangan mo lang mag-decide kahit hindi mo pa alam kung paano gagawin, kahit hindi mo pa alam paano sisimulan. Mag-decide ka lang para mabago yung takbo ng buhay mo. Kasi kung manatili ka dyan sa ginagawa mo ngayon, syempre walang mababago dyan kung wala kang gagawing bago. Kaya wag kang matakot, wag kang mahiya, wag kang maano sa sarili mo na parang hindi mo kaya, meron pang ikaka-improve sa buhay mo. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Yun, totoo yun eh. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Actually, yun yung pinakamagandang advice talaga, no? Di ba? Pagkatiwalaan mo sarili mo at huwag ka ding, di ba? Matakot, tayaan yan. Ayan. So ngayon, ito namang question ko sa'yo. Another advice for you. Di ba, Coach Joseph, from your other, ano yun naman yung message mo sa mga tao or mga ka-dreamers natin dito right now na nangangarap na lang or nangangarap pa lang rather ng success na meron ka ngayon? Ayan, so sa mga ka-dreamers ko dyan, di ba? So, wag ka lang huminto sa dinadaanan mo. Naniniwala po ako na may right timing para sa lahat. Tuloy-tuloy ka lang. And kung hindi mo pa nakukuha yung goal mo, kung hindi mo pa nakukuha yung dream car mo, ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Enjoy mo lang yung activity. Kung ano, para makukuha mo yung tamang timpla, di ba? So, darating din yung time na ikaw din yung mag-share ng success story mo. And sobrang sarap sa feeling na makapagkwento ka sa kung paano mo siya nakuha. And yun yung pinaka greatest achievement na masasabi mo talaga na this is it, kaya ko. Nakaya ko pala. Ayun, galing no, nakakatuwa. Kaya ano talaga, just really trust yourself and yun nga, 'di ba, nakita naman natin na kung gaano kaganda na yung buhay ni Coach Joseph, pero yun nga, ano lang daw, kung sa baga ng ano tawag dito? Ano nga ulit yung sinabi mo, Coach? Char lang. Hindi po yun. Di ba? Kung sa baga, tiis-tiis ka lang. Nag-ano eh, no? Nagra-rattle yung isip ba? So, but anyways, yun, Coach. Kasi I know, ang layo na ng narating mo kay Online Business Academy. Di ba? Sobrang, ang ganda na ng success mo. From Bukid to City, to Janitor, to Lala Move Rider, to Millionaires Club member, to Car Achiever dito kay OBA. And if I'm not mistaken, hindi na bumababa si Coach Joseph ng 6 digits monthly. Now, ito nang tanong ko sa iyo, Coach. Siyempre, alam naman natin there are a lot of person or people behind our back that really support our success. Sino ba, kung meron ka mang taong pasasalamatan ngayon, sino-sino mga yun? Ayan, so unang-una, of course, kay Lord, and of course, thank you Lord for giving this chance na maging part sa community namin, and for redirecting my life, and of course sa company natin sa AGG, and of course kay Coach Albert Jasma, sa community natin sa Online Business Academy. Kay Coach Albert Jasma, thank you Coach Albert, forever grateful ko sa life mo. Thank you for being the source of inspiration. Thank you for being the source of light sa mga kagaya namin na nangangarap na magkaroon ng breakthrough sa buhay, na magkaroon ng pagbabago sa buhay. Ikaw talaga yung sa Online Business talaga, sa Online Business Academy talaga na nabago yung takbo ng buhay ko. Kaya sobrang thankful ako sa life mo, sa mentorship mo, and thank you sa guidance mo, kasi naging part ako dito sa Online Business Academy. And of course, kay Nanay Del and Tatay Roger
So forever grateful ko sa guidance nila kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko din ma-achieve tong success ko ngayon. Thank you for the love, thank you for everything. Salamat sa guidance and sa endorser ko, thank you din kasi pinakilala mo sa akin yung opportunity na to. And of course, sa mga leaders ko, shout out sa inyo dyan. Thank you so much sa tiwala ninyo. And hindi ko hindi enough yung thank you kasi yung puso ko ngayon sobrang sobrang laking pasasalamat sa inyong lahat na nandyan kayo palagi na nag-support sa akin, naniniwala, and sa lahat ng mga viewers na nandito ngayon, thank you so much sa pakikinig sa kwento ko. Diba? So hopefully na nabigyan ko kayo ng inspiration, and of course sayo coach, thank you din kasi binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makwento dito yung pagkakataon na to. And yan, kay Coach Amik, thank you din. Di ba? Ayan. It's our pleasure, Coach Joseph. No, so actually, thank you din kasi you really inspires us tonight. Ang dami nagko-congratulate, ang dami nagsasabi. Meron pa dito nagsabi, Coach, wow, thanks po. 'Di ba, ma'am and sir, mga kwentong aral na nakaka-inspire talaga na onti-onti ko na rin pong natutunan na ang maghahatid patungo sa tagumpay sa buhay. 'Di ba? So sobrang ang dami dito, gusto ko na ring mag-sharing someday, na i-inspired na gusto na din. Oo, actually, right now, maybe you are in that kind of situation, but later on, maybe your story, it can be a blockbuster. Kaya, papanoorin namin yan. Yan. So, but anyways, yun nga, Coach Joseph, no, sobrang ibig sabihin sila Coach Albert, Coach Nanay Del and Tatay Roger, yun pala talaga yung team mo, 'di ba? Yung community ng ACT, yun yung pinaka naging kung sa baga back up or naging isa sa mga naging support mo why you really become successful through Online Business Academy. Now, ito yung question ko sa iyo, coach. Kung nanonood ngayon yung parents mo, actually for sure baka. Ano yung message mo sa kanila? Ayun, so sa shout out sa parents ko diyan kung nanonood po kayo. Pero sigurado ako hindi sila nanonood kasi walang signal doon sa bukid. So isa lang yung masasabi ko, magpapasalamat na ako kasi pinanganak niyo ako na may talaga, may kumbaga hindi naging pasaway, di ba? So thank you kasi nandyan kayo palagi na nakasupport sa akin and laging nagpapaalala sa akin na kaya ko to yung ginagawa ko sa Online Business Academy. And I know proud kayo sa akin na makikita yung sasakyan ko kasi hindi pa ako nakauwi sa amin, coach, simula nung pagkabili ko ng sasakyan. Nandito pa ako sa city. Pero may plano naman, coach, no? Uuwi ako doon. Sige, ngayon naman. Sige, coach. Ay, nawala ka, coach. Ayan, so, okay na, coach. Tama ba? Okay, ngayon, question ko naman sa yung coach. Kung nanonood yung father mo, ano yung masasabi mo sa kanya? Ayan, so sa papa ko, hindi na siya makakanood ngayon eh. Kasi pumanaw na yung papa ko. So, masasabi ko sa papa ko, thank you kasi nung nandun pa kasi ako, kung buhay pa kasi yon, ako yung lagi niyang sidekick. Pag ako yung lagi niyang karamay sa buhay. Nang gumagawa kami ng sawali that time, ako lagi niyang kasama, ako yung lagi niyang nanautusan. So kung nanood ka man ngayon, di ba? So maraming salamat kasi pinalaki mo ako ng maayos kahit mahirap lang yung buhay natin pero hindi niyo kami pinapabayaan. So thank you so much, Papa. Yan. Yan. Oo, no. So, yun po, Coach Joseph, I'm almost done. I'm in my last 2 question na lang. Kung ito naman, kasi syempre, kung kami, nakikita ka naming sobrang nakaka-inspire, di ba? Sobrang successful. Ngayon, if merong masabi ka sa younger self mo, ano yung pwede mong sabihin sa kanya? Ayan, so yung masasabi ko lang,
tuloy-tuloy ka lang kasi kahit malayo pa man yung napuntahan mo, pero malayo ka na sa kung saan ka nang galing. Iyan, nakakatuwa naman. O, ito na coach, may final question for you. 'Di ba kasi syempre no, marami dito I know na nagbigay ka na ng message, pero syempre kung tingin mo kung tao to si Oba, yung system natin. Ano yung sasabihin mo at paano mo siya papasalamatan? Ayan, so sa Online Business Academy, maraming salamat kasi dahil sa'yo, binago mo yung takbo ng buhay ko, di ba? So, kaya sa mga nakikinig dito ngayon na nagdududa baka yung Online Business Academy is hindi to biro-biro yung pinasukan natin, kasi itong opportunity na Online Business Academy, ito talaga yung nakapagbigay sa akin ng magandang buhay. Kaya thank you so much sa OBA President natin na si Coach Albert Jasma, 'di ba? So sobrang nakakatuwa kasi nandito ako sa community na really life-changing opportunity. Yan, nakakatuwa naman, no? So, thank you so much, Coach Joseph. Pero grabe, no? If you are inspired right now, smash the heart button and mag-congratulate and I'm the next ka dyan sa comment section natin kasi mas lalo natin tong paiinitin. Kaya don't go anywhere. We're not yet done, okay? Because we still have our fast talk. Diba, Coach Joseph? Paano ba yan? Ready ka na ba sa ating fast talk? Ano, sagot ka lang ng mabilis. Okay lang ba? Yan, sige. Now, we are ready na. Di ba? Sobrang ang dami dito, no? And, ano talaga, in solid viewers natin, nakakatuwa. Now, ito yung fast talk ko sa'yo, Coach Joseph. Sagot ka lang ng mabilis, Coach, ha? Okay? Success or comfort? Success. Direct or indirect? Direct. Risk or safe? Race. Family or career? Family. Million or freedom? Freedom. Give up or try again? Try again. Single or taken? Single. Alam nyo na mga ka-dreamers, pero ready to mingle na, Coach. Hindi pa din. No? So, but anyways, thank you so much, Coach Joseph Miloria. Maraming salamat sa pag-share tonight, di ba? Sigurado ako na marami kang na-inspire. I know for sure sa mga comment pa lang, sa mga nagpa-flood ng mga comments nila, di ba, pwede mong basahin yun later, Coach. Di ba, pwede mo siyang, kung sa baga, scroll kung paano mo na-inspired yung mga ka-dreamers natin, di ba? At para syempre, di ba, lalo tayong ma-inspire dito, yun, Coach, final message na lang sa mga viewers natin or ano yung advice mo sa kanilang lahat? Yan, so sa lahat ng mga viewers na nandito ngayon, tuloy-tuloy ka lang, huwag ka lang huminto sa dinadaanan mo, and just do it now. Kung hindi mo pa nagawa, just do it now because sometimes later becomes never. Thank you so much everyone sa pakikinig dito ngayon, and of course, maraming salamat Online Business Academy. Thank you so much Coach Liden sa pag-interview dito sa akin ngayon na makapag-share dito sa Journey for this Privilege, na makapag-inspire sa lahat ng mga viewers na nandito ngayon, and of course sa lahat ng mga mentors na nag-guide sa akin. Thank you so much everyone, and back to you, Coach. Ayan. Thank you so much, Coach Joseph. Di ba? Kaya mga ka-dreamers, ayan, tandaan natin, hindi hadlang ang hirap pala ng buhay. Hindi din hadlang ang kakulangan, di ba? Ang tanong lang lagi ay kung gaano ka kagutom sa pangarap mo. Kasi sa kwento na nasaksihan natin kay Coach Joseph Miloria, it's already a proof na kahit gaano man ka-challenging yung buhay, kapag pursigido ka, 'di ba? Kung as long na you are really dedicated and committed, 'di ba, na maging successful, kayang-kaya talaga. Kaya kung nagawa niya, mas lalong kayang-kaya mo rin. Again, we are done. This is your host,
Coach Laydin, and this is KMIK, Kwento Mo, Inspirasyon Ko. I know for sure, later on, yung success story mo naman, yung magiging blockbuster at panonoorin namin. Kaya with that, again, thank you so much, everyone. To God be all the glory. God bless us all, and see you on our next episode. Bye! KMIK would like to thank the following: Online Business Academy, Sheena Senabre, Laydin De Angel, Rem Manuta, Beverly Maala, Amik Ver, Millionaire Club members, Directors Club, and Grand Mentor Albert Jasmine.